Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at syempre magbibigay tayo ng update. Siguro naman po marami na po kayong nakita at marami na po kayo na ngayong nabasa. Sunod-sunod po kasi yung mga kumbaga revelasyon daw ni Alden Richards patungkol nga po sa issue nila ni Catherine Bernardo. Ulitin ko lang po, wala pong katotohanan yan dahil alam naman po natin na sobrang busy ngayon si Alden Richards. Di po ba? Na kahit anong sabihin po nila, wala pong kinalaman yon at hindi po yun sinabi o ginawa ni Richard Paul Carson Jr. Pansin niyo po ba na tahimik lang po ngayon si Alden? Pansin niyo po ba na hindi po siya gaano nagre-react at nagpapakita sa social media? Well, baka sabihin nyo, hindi, baka sinusulit lang ni Alden Richards. Tapos na po kasi yung kontrata ni Alden sa GMA Network. Yan base po sa mga nakakalap nating impormasyon. Dahil yung gagawin niya po na kontrata sa loob po ng ilang taon, tinapos nga po niya ng taon ng 2024. Pansin nyo, ilang pelikula po ba ginawa ni Alden sa GMA Network? Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Ilang teleserye po ba ang ginawa ni Alden? Yung Pulang Araw po yung pinakahuli. Di po ba? Tapos nung August po o nung nakaraan, ilang teleserye po yung ginampanan niya. Ilang kumbaga episode po yung ginawa niya sa Magpakailanman. Kung pagbabasihan niyo po at kung titignan niyo, di po ba sapul na sapul yung mga update natin? Bakit po yung kumbaga meeting na mga ibig kong sabihin pagkikita nga po ng ano ba to, Mr. Destiny, yung nasa dulo ng dila natin, yung network po, ano ba yan? Ayun, naaalala ko na, yung Sparkle Artist Center. Bakit wala po at hindi dumalo si Alden Richards? Samantalang siya po yung founder. Di po ba? Mapapansin nyo na parang, kumbaga, ano na ngayon si Alden Richards. Di po ba? Hindi po siya in-interview nung pagdating niya sa Pilipinas. May mga bagay-bagay po kasi mga ka-Aldab na kumbaga ito na yung time, ito na yung pinapaliwanag ko at sinasabi ko, bagamat maraming mga nagre-react sa akin, marami nagko-komento sa akin na hindi ganito, ganyan Mr. Destiny, kasi ramdam natin na parang may mali, ramdam natin na hindi ito tama, ramdam natin na walang mga ganito, walang mga ganon. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito, pinapaliwanag ko lang po ito para lang po klaro. Kasi hindi po talaga sila titigil. Di po ba? Para po basagin tayo. Tapos sasabihin nila, fake news daw po si Mr. Destiny. Bakit dito lagi sila nagre-react? Dito lagi sila kumukuha ng update. Dito sila naghahanap ng mga hahanap nila sa social media. Kasi nga po, tayo po talaga yung updated. Tayo po yung unang nakakakita bago po sila. Kailangan muna kasing i-share, kailangan munang maging trending para lumabas po sa social media. Pero ang tanong, pag hindi po pabor sa kanila, hindi po yan ipopost o i-share. Kaya ako, mga ka-Aldab, pag nakita natin yan, o pag may nabasa po kasi akong comment, naghahanap po ako. Ako po mismo ang, kumbaga, tumitingin. Ang ibig kong sabihin, nakakakuha po ako ng mga idea,
Dun po sa mga nagko-komento. Kapag may nag-comment na ganito ganyan, ako may kumakalat na post ngayon sa social media na nagsalita na si Alden Richards, nireveal niya na yung relasyon nila ni Catherine. Yan, agad-agad yan hinahanap ko. Madali lang naman po mga kaldab. Sa akin sa akin. Pero lang po sa iba kasi hindi naman po lahat maraming sinusundan. Hindi naman po lahat aktibo po sa social media. Kaya nga po yung mga komento sa TVJ, yung mga sinasabi ng ilan, ay madali ko pong nakukuha. Madali ko pong, kumbaga, nahahanap. Di po ba? Kaya nga po ako na sasabihan na fake news kasi hindi pa po lumalabas sa social media. Hindi pa po nakikita. Meron na po tayo. Di ba? Yan ang isa sa rason siguro kung bakit maraming reaksyon, maraming komento na ay naku, fake news yan, di po ba? Kasi nauuna po ako. Malalaman naman po nila yan, may kita sa uli na. Yun ang pagkakaiba po na sinasabi ko kapag naisabi ko na, nagkomento na sila ng masasakit, maanghang, tapos sinabihan na tayo ng fake news. Hindi naman po yan babalik dito para sabihin na nagkamali kami. Di po ba? Medyo tatahimik lang po sila ng mga 3 araw, pero babalik na naman po yan. Kasi kung fake news po ako, lahat ng sinasabi ko hindi totoo. Hindi po yan magre-react. Hindi po yan magko-komento. Di po ba? Hahayaan lang po nila yung mga sinasabi dahil alam naman po nila. Kasi yung mga mamis, mga titas, mga senior na dumadaan po sa akin, yung iba updated naman po yan eh. Sila po yung nakakaalam. Sila po yung nagko-komento na tama ka, Mr. Destiny. Pero hindi ko po yung binayaran. Wala po akong binabayaran ng mga mamis, mga titas. Bagkus sila po yung tumutulong sa akin, sumusuporta. Lalo na po si Ma'am E.G. Marcelo, si Ma'am Jum. Yan po yung mga nagmamahal sa channel ni Mr. Destiny na talagang sinusuportahan po ako. Sinasabi ko lang po yung totoo. Sinasabi ko lang po ito sa mga taong laging guilty po sa channel natin. Kaya nga po, kampante lang. Matatag. Di po ba? Bawat anggulo po, bawat sinasabi nila, bawat, kumbaga, pahayag, normal lang yan. Po ba? Hindi ako, kumbaga, nagsasalita ng hindi natin sure. Hindi tayo nagsasalita ng hindi natin nakikita. Kaya nga po yung revelasyon ni Alden Richards, huwag niyo pong paniniwalaan. Alam po natin ang buong istorya. Alam po natin ang buong kwento. Hindi po ba? Na yung revelasyon ni Alden Richards sa mga issue na kumakalat ngayon, wala po siyang kinalaman. Kaya po siya sinisisi. Kaya yung Kat din galit na galit po eh. Hindi po ba? Hindi nila masisisi ni Catherine Bernardo. Kasi napakaraming followers ng Katnil. Hindi po ba? Talagang dudumugin sila ng mga maanghang, masasakit at talagang matitinding salita. Hindi katulad ni Alden Richards, di po ba, na tahimik lang, talagang nag-e-effort na sabihin na natin yung mga fans niyan hindi rin gaano nagre-react, nakikisawsaw. Kung ano-ano ngayon ang sinasabi kay Alden na bading kasi yan eh. Kaya siguro iniwan. Siguro walang ganun yan. Kaya si Catherine naghanap ng iba. Siguro sinamantala ni Daniel Padilla na pagka ni Alden. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ako kampante lang. Ako matatag na. Di po ba? Depende na lang po yan sa mga issue. Ang importante lang naman po ay tayo po yung wagi, tayo po yung panalo. Kaya relax lang po mga kaltab, maging matatag, maging kampante. Malay nyo, di po ba? Bukas sa makalawa ay mag-iba na po yung issue. Mag-iba na po yung mga pahayag at sinasabi ng iba. Kaya nga po hindi ako natitinag at never po tayong papatalo. Real talk to mga kaltab, kaya nga po hindi ako sumusuko. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.